Yan na, magandang umaga ulit mga kapatid. Welcome back po muli sa aking channel. Update ko sa trabaho namin dito. Halos matapos na itong bubong sa pinaka main building. Yung mga kanupi na lang yung hindi pa nabubungan. Na primary na itong pinaka pasya niya. Kapag natapos lagay ng pasya, pwede na rin malagyan ng bubong. Tara, silipin natin sa taas. Yun, halos lahat ito na masilya na. Nakadalawang paano na ng masilya to. Kailangan pa to liyahin bago masilyan ulit. Hindi pa maganda pagkakamasilyan nito. Halos dalawang patong pa lang to. Yung mga elevation na rin lahat to. Pagka naglagay ng trimming ng ceiling, may pagkuha na ng sukat. Accurate lahat ng mga elevation na yan. Laser label yung ginamit namin dito para walang mintis. Halos naka-label lahat. Ito na lang yung pinaka pintuan. Wala pa yung mga door jump. No-order pa yung door jump nito. Pagka dumating yung door jump, pwede na rin ilagay dito. Pumunta na rin kahapon dito yung magsasalamin. Binigay nila sa amin yung pinaka plano ng mga salamin dito. Kung ano mga gagamitin salamin dito. Baka lang ito pinaka railing. mm round bar. Simula na yung palikada dito second floor. Nabawasan kami ng 3 tao. Pinapunta ng Maynila, mayroong bubuksan project sa Laguna, kaya pinauwi namin yung 3 tao. Pinaka-email na nito, pinaka-canopy dito. May yung area dito. Itong mga area na to. Ito yung floated panel. May area dito na may floated panel. Halos, hindi ko magkakamali, halos dalawang mukha na to. Floated panel yung gagamitin dito. Itong pinaka second floor, ito yung halos maraming palitadahan, maraming partition dito. Mas maraming kwarto dito kaysa baba. Natapos nila bubong yung pinakataas. Ito yung susunod nila, yung pinakabubong dito sa bandang likod. Halos tapos na to. Kahapon naglalagay na sila ng rinse roll.
Mamaya silipin natin sa taas. Hanap tayo ng mga daanan. Yun ang lawak. Kalatag na lahat. Itong ridge roll na lang hindi pa na-fix. Patibay nito. Kulang pa ng fix screw to. Halos lahat ng dugsungan pa lang yung mayroon. Pakalaking bahay to. Ito pinaka pasya frame nya. Ibay. Kahit malakas na hangin o kaya bagyo, hindi matitinag itong bubong na to. Doble. Kapal. Tapos itong pinakadulo, pinakalaylayan, nagpagawa yung may-ari. Pinasadya niya ito. Mayroong takip dito. Takip dito. Yan. Pinakalaylayan. Ayan siya. Ayan. Lahat ng laylayan mayroon. Pinasadya talaga ng may-ari ito na palagyan ng ganito. Ang purpose doon ito mga kapatid, para pagka may umakyat na daga dito, hindi makutkot ng daga. Ito pinaka-styro niya. Kaya pinalagyan niya ng takip dito. Kaya lalong matibay. Lahat ng laylayan niya mayroon yan. May takip lahat. Halos 2 linggo din sila nagbubong dito. Hindi sila tuloy-tuloy pumapasok. Sa 1 linggo halos 3 o 4 na araw sila pumapasok. Medyo may kahirapan ni kabit to. Lalo na pagka nagputol. Matigas. Tapos doble pa siya. Hindi basta-basta magkabit ng ganitong bubong. Hindi pa ako nakapagkasa ng ganitong bubong. Bago daw na produkto to ni D-Steel. Kaya hindi pa ako nakapagkasa ng ganitong bubong. So, halos lang, pares lang naman siya sa mga ordinaryong bubong. Long span lang din naman siya. Kaya lang medyo mahirap tabasin to, matigas. Tsaka doble. Nasa 2 inches yung kapal nito. Malalaking bahay dito. Dumating na rin yung metal paring. Nakarang araw dumating to. Pati itong mga gearing channel. Yung gagamitin sa kisame. Halos maiksi na lang yung natirang bubong. Para na lang to sa canopy. Sa right side at saka sa likod.
lumaki tingnan lalo nung nagkaroon na ng bubong. Pagka natapos lahat palitada sa loob, lahat ng mason dito mapapwisto. Ay nakalabas na to. Yung halos sa bandang right side, tapos na yung palitada dun. Yung mga kantuan na lang yung kulang.